So good morning everyone. So ngayon ay idadrop natin si Kenzo sa school kasi yung pasok niya ay MWF. At si JT ay hindi pumasok today kasi ano siya, no, not feeling well. Medyo may ubo siya tsaka sipon. So minabuti na lang namin na wag siyang pumasok para makapagpahinga siya. At syempre para hindi na rin siya makahawa sa ibang mga sa mga ibang mga bata. So yan, so after natin kay Kenzo, hopefully makapag gym tayo ngayon at tayo mag full body workout. So see ya. So ang aking breakfast pala ngayon is eto. Di bali ginawa ko siya kagabi pagtapos ko mag-edit. Di bali yung naman yan ay 1 cup ng milk, tapos mga isang scoop ng oatmeal, isang scoop din ng whey protein, 1 tablespoon ng chia seed and flax seed. Yan yung ano niya, no? Nakalimutan ko lagyan ng ano pala kagabi, ng Greek yogurt. Meron ako dun. So next time pag gumawa tayo, lagi yun yung ano ko. Yan lagi yung breakfast ko pag MWF, pag hinahatid ko si Kenzo at pag pupunta ko ng gym. Yan lagi yung pre-workout ko na. Breakfast, pre-workout. Yan na yan. So maganda siya kasi heavy siya sa tiyan. High protein, so okay sa okay sa katawan. Kenzo, you wanna say hi? Hi! See you later. Thank you. So at ayan, no, tapos na nating ihatid si Kenzo sa school niya. So ngayon, punta muna tayo ng gym. At hanggang tayo doon, hanggang 11 AM. Kasi 11:30 mag-out na sila Kenzo. So ayokong nagagahol sa sa pag-pick up sa kanya. Gusto ko bago sila lumabas, nandun na ako. So ayan, tara na, pasok na tayo sa loob. So dito ako nag-gym. Yan sa Crunch. So maganda dito kasi maraming equipment. So maraming nag-gym pero marami naman ding equipment. So okay lang. So see you mamaya. A few moments later. So yan nga, at tapos na tayo mag-gym. Sa wakas nakapag-gym din. So ang naging workout ko kanina is nag full body workout ako. At ginawa ko na rin dyan ang exercise na pinayo ng physiotherapist ko. So ayan, bukas may naisip ako na program na gagawin ko kasi ibahin ko na siya uli. So ang gagawin ko every Monday, Wednesday and Friday is mag chest, back and lower body na program. Tapos isisingit ko doon yung exercise na payo sa akin ng physiotherapist ko at saka yung abs workout na rin. Tapos pagka Tuesday and Thursday, ang gagawin ko sa bahay na lang doon sa basement kasi may mga weights ako doon tsaka bench. Doon ko na lang titirahin yung shoulder ko, bicep tsaka tricep. Yun na lang. Para at least Monday to Friday pa rin ako mag-gym. Pero yun lang, medyo natin ng konti, no, kung ano yung magsusut sa natin, sa oras natin. So yun lang muna. At susundin ko muna si Kenzo, no. At tapos ay mag-grocery kami. Okay? See ya. So yan, at nandito na tayo sa sa school nila Kenzo. Medyo maaga pa. It's 11 AM pa lang. So 11:30 yung out nila. Papasok ako doon sa loob mamaya ng mga 11:25. So ayan, for now medyo may problema ngayon sa sasakyan, no. Kailangan kong tawagan yung Honda kasi itong HDMI, yes, yan, yung HDMI port natin is may problema. Kasi since then, no, since nung binili ko tong Honda Odyssey, ang ginagamit ko pang nood ng mga bata pagka long drive kami or screen time nila is yung Amazon Fire Stick.
So ilalagay ko yan dito sa ano, no. Nasaksak ko lang yan dito sa HDMI port. However, lately nagka-problema siya. Pag sinasaksak ko yung HDMI, pag sinasaksak ko yung ano, yung Fire Stick, no, sa HDMI port, nagi-green screen siya. Chinek ko yung loob ng HDMI port, okay naman siya, wala naman siyang dumi. So yun yung kailangan kong itawag sa Honda. Since under warranty pa rin naman to, binili namin to ng 2024, mag 2 years pa lang siya. At alam ko ang bumper to bumper warranty niya is 3 years or 60,000 kilometers. So yan, sana makakuha tayo ng ano, no, ng appointment para maayos na rin agad. Tawagan ko muna and update ko kayo kung ano yung sabi ng Honda. See ya. 2,000 years later. So yan, walang sumasagot sa Honda dealership. So ang ginawa ko, nag-book na lang ako ng appointment online, tapos sinabi ko dun yung problema. And bukas yon ng hapon. So tignan natin, i-confirm naman nila yan through text. So ngayon, sundin ko muna si Kenzo sa loob at 11:26 na. Yan, so mag-grocery muna kami at bibili kami ng itlog kasi naubusan na kami ng itlog. So yun lang. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ako bumibili ng itlog. Brown egg ang binibili namin itlog lagi. Pero ngayon kasi binabasa ako na yung mga itlog pare-parehas lang din naman ng nutrients. Mapa-brown man yan siya o mapaputi. So yun, correct me if I'm wrong na lang, no? So kaya ngayon white eggs na lang yung binibili namin. Tsaka maramihan na yung binibili, yung isang box na yung binibili ko para matagal, ano, kasi malakas kami sa itlog. So yun lang, mamaya pakita ko sa inyo kung saan kami bibili ng ano, ng itlog, tsaka ng manok. Bibili na rin ako ng manok. Okay, see ya, bye. So yan, dito na kami ni Kenzo. Hi Ken, wanna say hi again? Hi. So yan, dito kami namimili ng itlog tsaka ng ano, ng ibang groceries namin. Ayan na, egg. Ayan, medyo meron ako ang assistant. Go Ken, can you push it? Tulak mo na. Nandahan lang, okay? Bili tayo ng ano, manok. Akin. So yan nga, no, at out of stock yung chicken na binibili ko. Ito yung binibili kong chicken. Chicken leg quart. At dahil ubos na siya, ito na lang kukunin natin. Yan, chicken thighs na lang na $35 isang box. Diba yung isang box is 5 kilograms. Sige. So, bibili na rin ako ng ano, ng ground beef. Yan. Para kasi si JT kahapon nagre-request ng burger. So, ito na lang yung ano natin, no. Yung gawin natin para ako na lang gagawa ng burger sa bahay. So, bibili lang tayo ng ano, ng buns. Nag-enjoy yung bata. Are you okay there? Yeah. So, ang binibili kong burger bun is yung ano, no, yung wheat bread, kaso wala silang wheat bread. So, siguro ito na lang. Yan, sige, ito na lang muna yung bibilin ko. Walang wheat bread eh. Ito lang yung wheat bread nila. Diner rolls. So, sige, pwede na yan. Okay lang naman yan. So, ngayon, bayad muna tayo and then pupunta kami ng Walmart kasi bibilan namin ng ano si Sedi doon. Walang night diaper si Sedi dito. Walang night diaper dito na Pampers. So, pupunta muna tayo Walmart. After, bayad muna tayo. So, yan, no, tapos na kami. So, tingnan mo naman yung isa dito.
Parang siya rin napagod. Ken, are you okay? Nano. Okay, can you hold the cart for me, please? Can you hold the cart for me? That was quite a ride, eh? Oh yeah. Free ride. So yun nga, tapos na kami dito sa Wholesale Club. At ang nagastos ko ay 127 and 22 cents para sa 6 na items. Aray ko. Pero okay lang yan kasi yung marami yung binili nating itlog tsaka yung manok. Isang box naman kasi. So ngayon punta muna tayo ng punta muna tayo ng Walmart para bilan si Sedi ng kanyang night diaper. So i-share ko lang din na si Sedi ay na siya fully na siya, hindi pa siya fully tawag dito, potty trained na siya. So 2 years old pa lang siya, potty trained na siya. So actually lahat sila, itong tatlo, si JT, si Kenzo at si Sedi, na potty trained na namin sila nung 2 years old pa lang sila. So ngayon yung kay Sedi wina-workout. Ha? It's okay. It's okay. I'll fix it later pagkadating natin sa Walmart, okay? Okay, thank you. So ngayon si Sedi ay nagda-diaper pa siya sa gabi na lang. Sa gabi na lang siya nagda-diaper. Sa tanghali, pag lumalabas kami, hindi na siya nagda-diaper. So lahat sila ganyan. 2 years old, pati train na sila. So para sobrang tipid sa diaper. So dahil ang diaper na lang niya ngayon ay night diaper. Okay? So punta tayo ng Walmart. A few moments later. Decided ka talaga na ikaw magtanggal ng di ba? Seat belt. Okay, now you need help? Yeah. Okay. Want eat dummy food? I'll go bigger and I got that. Yes. You eat dummy foods para you go bigger and stronger so that you can unbuckle your seat belt, okay? Now daddy will help you muna. Okay? Because you strong. Yeah. Okay, can I help you na? Okay. Because you daddy big. Yep. Okay, let's go. Oh. So dito kami sa Walmart. Bibili namin dito is yung lang. Yung diaper lang. So yan. Tapos na kami. Very quick lang. Ito lang talaga yung binili namin. Oh, you wanna open your door? Go. Okay. You wanna do it yourself? So, yan. At nandito na tayo sa bahay. Kukunin ko lang yung mga pinag-grocery. Tapos kakain. At kailangan ko mag-nap. Dahil mamaya, meron tayong 12-hour shift. 7 p.m. to 7 a.m. Pero kailangan ko pang gumising ng alas 3 ng hapon kasi may appointment si JT sa dental clinic ng alas 3:40. So, hintayin ko lang si manager. And then, diretso na kami sa dental clinic. And then, uwi. Prepare ng mga pagkain at gamit. And then, pasok. Alright? So, see you na lang ulit mamaya pagka pupunta na kami ng dental clinic. See you guys. So, hello. Ngayon ay pupunta na kami sa sa dental appointment ni JT. Kakatapos lang ng shift ni manager. So yan, mga 15 minutes lang drive lang naman. So yeah, may oras pa. Alas 4 yung appointment niya eh. Ano si JT, siya, nagta-tablet siya sa likod kasi screen time pa niya. Hanggang pa yan siya, 4:30 yung screen time niya.
ano siya, no? 3:30 to 4:30 kasi yung screen time niya. May 1 hour siya na screen time. So, ayan. So, yeah. Samahan niyo muna kami. Okay? Bye. Peace. What is it? It's a coffee Deville. It's just So, yan, no? Pauwi na kami. Tapos na kami sa dental appointment ni JT. So, anong nangyari is chineck up lang yung ipin niya. Nag-conduct ng x-ray, ganyan. And then they found out na may ilan yung ano niya, sira yung ipin. isa. May isa, no? Sa right isa. side. So, may isa na kailangan i-extract or bunutin. Tapos may 4 na kailangang ipasta or i-filling. So, hindi ni-recommend ng ano no ng dentist doon na doon i-perform yung ano procedure. Kasi nga pag doon i-perform yung procedure, ilang balik si JT bago matapos yung buong procedure na yon. So, ni-recommend niya or nila is yung sa ibang dental clinic for kids Pediatric. na pediatric specialist. Kasi nga para ang gagawin kasi is parang papatulugin siya tapos ipe-perform yung procedure. So yun. Dati kasi ni-recommend na yun dati sa amin. Kaso hesitant kami kasi parang feeling lang yung gagawin pero i-sedate na yung bata. So kaya hindi namin siya tinuloy. So ngayon medyo dumami na yung sira ng ipin niya. Kaya kaya itutuloy na namin yung yung sedation para isang perform lang ng lahat yon. Bunot and then pasta or filling, yun na lahat na isang lang. Siguro it will take daw less than 2 hours daw yung procedure. So kaya maghihintay na lang kami ng tawag ng ng dental clinic para sa kung kailan siya pwedeng i-schedule. So ang question na lang is magkano siya yung lahat na yon. Tingin mo, natanong mo ba doon kung magkano yung Di ba, ano ba nga sila yung magsasabi sa clinic na yun. Okay. So sa pag tumawag sila, doon lang namin malalaman kung magkano yung magagastos. Pero hopefully ma-cover siya ng insurance ni manager. So yun lang muna for today at uwi na kami at ako'y magre-ready at maliligo para sa sa 12 hours duty ko tonight. So I think hanggang dito na lang yung vlog. So don't forget to like, share and subscribe dito sa channel. Again, I am your Kuya J here in Canada. See you tomorrow, guys. Peace.